tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance. Is legal. Tax avoidance is legal. Tax evasion is legal. Ha? And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance. Tax avoidance is legal. Evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. Ha? And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance. Noong 2023 na-diagnose ako sa puso na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, lima. Open heart. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Yan ang pag-uusapan natin mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Itong si Ombudsman Boyeng Remulla. Napakarami palang sakit nito. Ano sa palagay ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? I-reserve ninyo ang inyong mga opinion, mga kuro-kuro at kung ano-ano pang mga reaksyon mamaya. Pero bago tayo magsimula rito, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers at syempre pa sa ating mga suki na mga commenters dyan. Akala ninyo nakalimutan ko na kayo ha. Hindi ko kayo makakalimutan. At syempre kasama riyan yung ating mga bashers. Mga bashers, mukhang tamimi na yata kayo. Bakit? Natatabunan kayo dyan ng ating mga subscribers na talagang solido pagdating sa mga komento? Mag-comment lang kayo. Kagaya ng sinasabi natin dito, gamitin ninyo ang inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino na mag-react, mag-comment at magbigay ng opinion dito sa ating programa. Kaya ano pa hinantay ninyo mga bashers? Kasi itong ating mga solid supporters dito, mga subscribers natin dito, talagang nagko-comment yung mga yan. At shoutout na pala doon sa ating mga tinatawag kong sniper. Ang daming sniper dyan. Nakikita ko, nagugulat na lang ako bakit ang daming nagla-likes dito. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At saludo po ako sa inyo. Sana po patuloy niyo yung suportahan nitong ating munting channel, ang Pilipinas. Ano na nga bang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Ito yung pag-uusapan natin kasi bakit kailangan natin pag-usapan ito? Hindi po basta-bastang tao ito. Ito napakahalagang tao kasi mula ito doon sa DOJ, Department of Justice, tumalon papuntang Ombudsman. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon. Pero mukhang maraming sakit ito. Ha? Mamaya bibigyan natin ng reaksyon niyang kanyang mga sinasabi dyan. Ngayon, bago tayo magpatuloy rito, syempre, kailangan nating panoorin yung kanyang video para mabigyan natin ng malupitang reaksyon. Paano tayo makakapag-react dito kung hindi natin mapanood yung video? Kaya kung ready na kayo, at isa pa pala bago ko makalimutan, ilalabas din natin dito, malalaman din natin dito kung bakit siya tumalon or lumipat from secretary ng DOJ papuntang ombudsman. Ano kaya ang dahilan ni Boyeng Remulla? Mamaya malalaman ninyo yan. Sekreto natin yan, huwag kayong maingay. Pero unahin muna natin kung paano ito nakasurvive sa kanyang mga karamdaman. Panoorin natin itong video at magbibigay tayo ng reaksyon. Eto na! Noong 2023 na-diagnose ako sa puso na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, lima. Open heart. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Wow. At dito ginamot rin ako. Ako'y sa ilalim ng treatment, cancer treatment sa doktor dito sa St. Luke's BGC Global. Anong klaseng treatment ba? Ano yan? Chemotherapy, 2 cycle, tapos total body irrigation. Irradiation. Tapos yung tinatawag na bone marrow transplant. Oh, wow. Ang bone marrow transplant, pag wala ka ng white blood cells, lalagyan ka ng stem cell ng donor para magkaroon ka ng bagong bone marrow. Para palitan yung bone marrow. Yun ang pinaka-factory ng dugo. Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo. Ito yung dugo na galing sa aking anak. Oh, so yung anak mo yung... Anak ko, full match kami. Buti Kaya na lang. naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Oo, you look good. Thank you. Actually. Ah. Ano ba mga symptoms mo noon na... Ano yun, nahihilo, medyo matamlay, tapos nagdudugo ilong ko doon. nosebleed? Lagi nagno-nosebleed, tapos ay tumigil. Kasi nga, ang dugo ko pala may problema na. Talaga. Did you at any time think that you were being called by the Lord? I refuse to think of it that way. Kasi nga, ang tingin ko lang, tomorrow is another day. Get through the night, mapalipas mo lang ang gabi, pagising mo sa umaga, isang araw na naman yon nabigay sa'yo. Yeah, that's right. Just live by the day. But did you ever think at that moment that you had a role to play, that you had not been playing to the best that you could? Hindi naman, wala naman.
Siguro meron talaga sa akin na marahil may iba pa akong gagawin sa mundo. Kaya tuloy-tuloy ang aking paggaling. Pero maraming hamon. Pagkatapos ng lahat ng treatment, meron pa rin mga problema. Yeah. Pero hindi, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Siguro meron pa ako ibang gagawin, kaya gano'n. Diyan sa napanood nating video, ayokong magsabi ng sana all kasi sa kanya na lang yon. Ang dami niya kayang sakit. O, di ba? Maswerte siya kasi marami siyang pera. Pero kung ito isang ordinaryong tao lamang, malamang matagal na itong wala. Pero hindi pag-usapan natin dito. Pag-uusapan natin dito kung ano na talaga ang kalagayan nito. Kaya pala ganito na lang ang nakikita nating itsura nito. Kumbaga yung physical na kanyon nito kasi kakaya ng sinabi niya, hindi na pala sa kanya yung dugo na dumadaloy sa kanyang katawan ngayon. Kanino ba yung dugo, boss? Dugo na ito ng kanyang anak. Di ba? Akalain ninyo, ikaw ba naman magkaroon ng isang sakit sa puso pero naka-survive ito? Cancer sa dugo, survivor din ito. O ano pa kayang sakit na maaaring dumapo nito? Siguro sakit sa pwesto? Or sakit sa... kayo na magdugtong. I-comment ninyo dyan sa baba kung ano ang masasabi ninyo. Ngayon, panoorin natin itong dahilan kung bakit umalis siya doon sa DOJ. Napakaganda na po ng posisyon na binigay sa kanya ni PBBM. Siya po ay ginawang secretary ng Department of Justice Secretary. Boying Remulla. Yan ang kanyang pwesto noon yon. Pero ngayon nandito na siya sa Ombudsman. Ombudsman nga naman kasi lalaki siya. Ngayon, ano ba ang dahilan? Ano nga ba ang dahilan? Anong nangyari nga pala? Bakit siya umalis doon? Eto, panoorin natin ang video. Eto na. Secretary of Justice na ako, nawapasok pa ako. Paano ba yung iba? Sa DOJ, nung ako yung secretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. At talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Saldi ko. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yan, komplikado yan, Luchi, but that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman. Ayoko na nito. Ayun naman pala. Kaya pala ganon. Kaya pala nagkaganon. Kaya pala lumipat ng pwesto ito from DOJ papuntang Ombudsman. Ngayon, alam na ninyo kung ano nangyari. Ngayon, alam ko na rin kung ano nangyari. Ganito pa lang nangyari. Maliwanag sa sinabi niya, may nakikialam sa kanya. Nakikialam. Sino yung nakikialam? Diretsa ang sinabi niya, saldi ko. Ay, ibig sabihin, parang umiiwas ito kay Saldico. Kaya pala, ngayong nasa labas na ito ng bansa si Saldico, ayaw niya nang papasukin, pabalik. Gets ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ito ulitin ko. Si PRRD, ang bilis nilang pinadala doon sa The Hague. Isang araw lang, simula nung bumiyahe papuntang galing Hong Kong, papuntang Manila, maghapon lang hanggang gabi, naipadala na nila sa The Hague itong si President Duterte. Ngayon, itong si Saldico, ilang buwan nang nakalilipas. Simula nung pumunta ito, lumayas ito papuntang Amerika at kung saan-saan pang lupalop ng mundo. Kesyo nagpagamot, kesyo kung ano-anong dahilan, at ngayon nag-resign na nga bilang isang congressman, hindi nila mapabalik dito sa Pilipinas. Bakit kaya? Maaaring isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi pa nakakauwi itong si Saldico. Nagets ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ito ipapaliwanag natin dito. Bakit hindi pa hanggang ngayon nakikita itong si Saldico? Pwedeng hindi talaga seryoso itong si Boyeng Remulla na pabalikin or pauwiin itong si Saldico. Bakit? Kasi nga, kagaya ng sinabi niya, ito pala ay nakikialam sa kanyang trabaho bilang isang Department of Justice Secretary. Narinig niyo? Maliwanag ang sinabi niya. Nakikialam Eka sa kanyang trabaho at ginamit na naman niya rito ang salitang taong bayan. Talaga naman, pag itong mga tao na ito, pag nagsasalita ng pabor para sa kanila, gagamitin nila yung salitang taong bayan. Sigurado ba kayo na taong bayan para talaga sa taong bayan yung mga sinasabi ninyo? Kaya daw siya lumipat. Kaya eka ang pagkasabi niya mas mabuti na mag-ombudsman na lang ako. Pwede pala yun. Galing ka sa DOJ, ngayon, nanaisin mong lumipat doon sa ombudsman, pwede. Eto, pwede. Nangyari sa kanya. Oh, tapos, may mga sinasabi dyan na ang ombudsman ay isang independent body. Independent branch of government. Pero bakit siya in-appoint ng Pangulo? Kung independente ito, sana ang mga magiging ombudsman dyan, tatanggapin lang bilang aplikante. Dapat nag-apply lang.
hindi makukuha sa appointment. Di ba? Mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ito yung sinasabi ni Senator Randy Marcoleta. Kagaya nung ginisan niya. At tinanong niya doon kung akala ko ba Independent Commission for Infrastructure, yung ICI. Bakit kumukuha kayo ng mga abogado galing sa iba? Di ba? O independente pala, dapat sila lang doon. Ito yung sinasabi natin dito. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, ngayon alam na natin kung ano ang rason kung bakit pala ito lumipat doon sa DOJ, pwede pala nilang gawin yon. Eto na yon, yung dahilan. Saldico na naman. Talaga naman, itong si Saldico, makapangyarihan. Ibig sabihin, takot din siya kay Saldico. Kasi kung ikaw, nagtatrabaho ka at may nakikialam sa'yo, lilipat na lang ako kasi may nangingialam sa akin. Ibig sabihin, natatakot ka. Kasi kung hindi ka natatakot, huwag kang umalis dyan. Hindi ka alis dyan. Sino ka ba? Di ba? Kung ako yun, sasabihin ko sa sarili ko, sino ka ba? Sino ka bang ob-ob ka na nakikialam sa akin? Ako ang hari dito. Dapat ganon. Hindi yung lilipat ka sa ibang branch. Ibig sabihin, alam na ninyo. Isa lang ang ibig sabihin yan. O katukat talaga ito si Boyeng Remulla. Ha? Tapos, nabulatsing siya ni Luchi Cruz Valdez. Ang sabi sa kanya, looking good. Sa banda, looking good daw. Yun, ipapataas na lang na ano yun. Kumbaga, pampalubag loob. Di ba? Sa itsura yan, looking good pa. Di ba? Boyeng, kamusta? Balita ko, looking good ka. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, sana po nag-enjoy kayo dito sa ating munting video, munting kaalaman na na-share natin sa araw na ito. Mag-comment po kayo dyan sa baba kung ano naman ang masasabi ninyo kung bakit lumipat eto si dating DOJ Secretary papuntang Ombudsman. Para sa akin, natatakot talaga siya kay Saldico. Para sa inyo, ano ang dahilan niya kung bakit siya pumunta sa DOJ? Ngayon, halimbawa, kung nandun na sa DOJ, pakikialaman na naman siya ni Saldico. Lilipat na naman ito. Saan na naman itong lilipat? Gusto ko maging pangulo na lang ng Pilipinas. Pupwede yan. Pupwede yan. Nangyari na sa kanya. Kaya-kaya nilang gawin yan. Kasi sa kanila yung batas ngayon. Di ba nga? Ito pa pala. Ipapakita lang natin yung kunting bendalo. Bago tayo magwakas dito, ito, panoorin natin itong bendalo. Ito na. Tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance. Is legal. Tax avoidance is legal. Tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance. Tax avoidance is legal. Evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance. Di ba? With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-comment po kayo dyan sa baba. Mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob-ob. 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 Bendalo pa more.